Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Simula po noong Lunes hanggang bukas, patuloy pang sisiklab ang aksyon sa pagitan ng mga pambatong student athletes ng 17 rehiyon sa bansa. Dito sa sinasabing tahanan ng mga mahihinahon at mababait na mamamayan, patuloy na mag-aalab ang eksena sa labanan para sa pride, honor at future spot sa World Sports Echelon. Naman samahan ninyo kami sa walang humpay na pagsubaybay sa maagang paglabas ng tapang, bilis, galing, lakas at talento ng ating mga future sports heroes. Dito sa espesyal na pagtatanghal ng aming programang PTV Sports, Palarong Pambansa 2013 Negros Oriental. Para mabigyan kayo ng mas malawak at komprehensibong coverage ng taon ng Sports Fest, nakakalat pa rin sa iba't ibang playing venues dito sa Dumaguete City ang ating mga sports tropa. Uppercut, left hook, right straight at right cross. Yan ang mga armas na bitbit ng mga young boxers na sasampa ng ring dito sa Robinson's Place sa Dumaguete City. Ako po si Prinsipe. Sa first 2 days of swimming action, 21 gold medals ang hinakot ng Powerhouse National Capital Region. Ilan pa kaya ang maidaragdag ng Metro Manila Tankers sa kanilang koleksyon sa huling 2 araw ng kompetisyon? Ako po si Meg Siozon, nakaantabay dito sa Senator Lorenzo Teves Aqua Center. Sa unang 3 araw ng aksyon, namalas ang maigting na athletics rivalry ng National Capital Region at Western Visayas. Sino kaya ang mga ibabaw sa final 2 days of action? Ako po si Cristabel De Leon, susubaybay sa mga kaganapan dito sa Track and Field Oval ng Governor Mariano Perdices Memorial Stadium. Pero bago po namin ipresenta ang highlights ng 4th day of full competitions ng 2013 Palarong Pambansa, silipin po muna natin ang mga pinakamalalaking sports stories ngayong araw. Papasok sa last 2 days of competitions, patuloy pa rin sa pag-alagwa ang National Capital Region. Ang mga multi-events na swimming at gymnastics ang tunay na nagtulak sa mga Manileño athletes paakyat sa medal count. Pero man ang 16 na iba pang rehiyon ang overall championship sa NCR, nananatiling open race naman ang labanan para sa second spot. As of broadcast time, ay nakakalikom na ang NCR ng 61 golds, 44 silvers at 34 bronzes, habang ang closest pursuer na Western Visayas ay nakakapag-ipon naman ng 29 golds, 23 silvers at 15 bronzes. Nasa ikatlong pwesto ang Central Luzon, kasunod ang Southern Tagalog at Central Visayas. Samantala, isa naman sa mga kuminang ng husto sa 2013 edition ng palaro ay si Regina Erin Castrillo na swimmer mula sa National Capital Region. 6 na gintong medalya at 2 bagong palaro record ang naitala dito sa Dumaguete City ni Castrillo. Sa kaugnay na ulat, nakangiting nagsibalik na po sa kanilang quarters ang mga student athletes na nakakopo ng gold medals at nagtala ng bagong record sa 2013 Palarong Pambansa. Ito'y dahil naibigay na sa kanila ng Department of Education ang ipinangakong cash incentives bago magbukas ang week-long sports spectacle noong linggo. Narito ang report ni Leo Doctor. 2 araw bago magsara ang 2013 Palarong Pambansa, natanggap ng mga atletang sumungkit ng gintong medalya at bumura ng records ang cash incentives na ipinangako ng Department of Education o DepEd. 3,000 pesos ang natanggap ng bawat gold medalist at karagdagang 3,000 pesos naman para sa mga record breakers. Yung pambili po ng school supply, pwede na pong gamitin yung nakuha po namin. So, gusto niyo ba yan? Tuwing may palaro, may premyo? Opo. Gusto niyo? Nagmula sa mga corporate sponsors ang cash bonuses na unang ipinamigay sa Palarong Pambansa ngayong taon. Samantala, pinapurihan naman ni PSC Commissioner Jolly Gomez ang pagbibigay ng insentibo ng DepEd sa mga achieving athlete. Kwento ni Gomez, dahil sa maliit na halaga ng pabuya ay napansin niya na lalong tumaas ang antas ng kompetisyon sa Palarong Pambansa. Unlike before, sa palaro, pag awarding, yung iba hindi na sumisipot
no? Bumabalik na sila sa barracks. Pero ngayon, talagang excited nga sila. Umaasa rin ang government sports official na sana'y magbigay daan ang hakbang na ito ng DepEd para mabago ang malimit na hindi paggalaw ng posisyon sa medal standings. Kailangan natin tignan kung ano yung problema talaga yung nangyayari sa palaro ngayon. After 10 years, yung top 4 places ay pare-pareho lang. NCR, Western Visayas, Central Luzon, Calabarzon, parang hindi nagbabago for the past 10 years. And the bottom 4 teams, pare-pareho din. So kung ganyan talaga, after 10 years, pareho pa rin ang result, kailangan meron tayong kailangan gawin. Kasabay nito, positibo ang gradong ibinigay ni Gomez sa 2013 edition ng Palarong Pangbansa na magsasara bukas dito sa Negros Oriental. Para sa PTV Sports, Leo Docto, Telebisyon ng Bayan. Samantala, kahit aligaga ang mga tao dito sa Dumaguete City, hindi pa rin maiwasang pag-usapan ng iba pang mga sports stories at activities sa iba't ibang mundo. Kabilang narito ang semifinals ng PBA Commissioner's Cup at syempre ang next fight ni Manny Pacquiao. At dahil hindi pa rin magkasundo ang magkaribal na kampo ni Pacquiao at Juan Manuel Marquez, inalam namin ang pulso ng mga delegado ng Palarong Pambansa 2013 ukol dito. May report si Dennis. Hindi dapat umasa ng Filipino support ang pinaplanong Juan Manuel Marquez-Timothy Bradley fight. Ito ang pananaw ng ilang boxing observers na aming nakausap mula dito sa Dumaguete City. Hirit ni Amateur Boxing Association of the Philippines official Esteban De Jesus. Ngayon at bagsak ang moral ng mga Pinoy sa boxing, malamang ay hindi na ito pansinin ang laban na walang Pilipino. Parang 50-50 ang mga tao na panonood. Alam mo naman kasi tayong Pilipino, lalo na ngayon na lahat yata ng mga boxers natin na rated lahat natalo. So, siguro, kaya nasabi kong gano'n na 50-50, dahil sa magiging 100% lang tayo pagkababayan natin ang naglalaro. Samantalang hati naman ang pananaw ng iba pang fans ukol sa humahabang nobela ng Marquez Bradley at Manny Pacquiao. Siguro po, kasi po, pareho po silang dalawa nakatalo kay Manny. Si Bradley always lang nag-running, digandagan. Si Marquez maghintay lang. Ang yung Bradley at Marquez kasi si Marquez kilala na niyo ka. Pero si Bradley parang bago pa yun eh. May ilan pa nga ang umaasa na magkakaroon muli ng pangil ang Philippine boxing na tila inakap ng kamalasan sa nakalipas na isang taon. Habang busy pa si Manny Pacquiao sa kanyang political career sa Southern Philippines, sinasabing aligaga naman si Marquez sa pakikipagnegosasyon kay Bradley. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat tayo sa professional basketball. Sisimula na mamaya ang semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Sa susunod na 4 na araw ay halinhinan pong gagawin ng Final 4 matches bago ang ceasefire ng Liga para sa PBA All-Star Festivities sa Digos, Davao del Sur. Ang arch rivals ng Talk and Text Tropan Texters at Barangay Ginebra San Miguel ang unang magbubuno sa semis. Ang karagdagang detalye sa report ni Dennis. Hindi alintana ni Barangay Ginebra Head Coach Al Francis Chua ang pagiging dehado sa lineup kontra semi-final opponent Talk and Text sa pagsisimula ng kanilang Best of 5 series ngayong gabi sa Araneta Coliseum. Ayon kay Chua, proper conditioning ng kanilang healthy players ang kanilang magiging panlaban sa malalim na bench ng Tropang Texters. Kasi nga, sabi ko malalim ang bench nila. So kami, hindi gano'n kalalim ang bench namin. The only thing that I have to do is my players should be conditioned para pwede sila magtagal sa mag-report. Kahit magpalit, sabi ko nga, 5 lang naman ang laban dyan. So, kahit magpalit sila na palit, kami naman, we have to stay fit and focus. Kahit hindi naman masyado malalim na bench, but, lahat naman ang maganda na sa amin yan. Grounded pa din si Mark Caguiwa simula na magkaroon ito ng sprained MCL noong Marso habang naglalarong may iniindang injuries sina center Billy Mamaril, JJ Helterbrand at Rico Meyerhofer. Inaasahan naman ni Chua na sa import matchup siya babawi ng malaki
Dahil sa paniniwala nito na mas angat si Vernon Macklin kumpara kay Talk and Text reinforcement Jerome Jordan. Matapos ang isang explosive debut ay nangamote si Jordan sa 2 games na nilaro nito kontra Petron, kung saan nag-average lamang ito ng 11 points at 5 rebounds. Sa panig naman ng Talk and Text, tiwala pa din si head coach Norman Black sa kakayahan ni Jordan. Ani Black, kailangan lamang na umiwas sa foul trouble ang kanilang Jamaican import. But Jerome Jordan's going to have to play a lot better if we're expected to go any further in this tournament. You can't expect the locals to come up and carry you every night. So. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa PBA pa habang naghahanda ang mga players at coaching staff ng isa pang semifinal pairing na San Mig Coffee Mixers at Alaska Aces, nagdedebate naman ngayon ang mga fans at odds bettors. Kung pag-aaralan po kasing mabuti ang performances ng Aces at Mixers ngayong conference, tsak po naaangat sa odds betting ang Wilfred Uitingsu franchise. Pero may hamon po sa Alaska ang dati nilang star guard na si L.A. Tenorio. May report si Cristabel. Nahaharap sa pinakamabigat na hamon sa semi-final ng PBA Commissioner's Cup ang Alaska Aces. Tumapos na top seed sa eliminations, muling haharap sa kanilang multo ang tropa ni Coach Luigi Trillo. Ayon kay Barangay Ginebra San Miguel Point guard L.A. Tenorio, kailangang makagawa ng paraan ang Alaska na manalo laban sa kupunan ng kanilang dating mentor na si Tim Cone. Buhat ng lumipat kasi si Cone sa San Mig Coffee Mixers noong nakaraang season, ay hindi pa ni minsan nakalusot ang Alaska sa kupunan ng kanilang dating coach. Ang magiging motivation ng Alaska is to beat San Mig Coffee sa unang game. Kasi hindi pa nila natatalo eh. Diba, kung ako yung nasa pwesto ng Alaska, I will do everything. Ito na yung opportunity nila na makabawi sa San Mig Coffee, di ba? Naniniwala rin si Tenorio na ngayon na ang pinakamagandang pagkakataon para patunayan ng Aces ang kanilang value laban sa grupo ni Cone. Kasi hindi pa sila nanalo eh. Against Team Cone. San Mig Coffee. Against Team Cone. Kunin na agad nila yung game 1 para magkaroon na ng kumpiyansa. Kasi once na manalo pa rin ng San Mig sa kanila, magkakaroon na ng doubt yan na talagang hindi nila kayang tagunin ng San Mig Coffee. Ang best of 5 semi-final series na binansagang Kape at Gatas match-up ay magsisimula bukas sa Araneta Coliseum. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Sa grassroots basketball, mga basketball fanatics sa Quezon City naman po ang dinalaw ng lingguhang magdalo at sumali barkadahang basketbolista ni Senador Trillanes. Kahapon ay nakasama pa ng mga organizers ang sikat na PBA legend na si Franz Pumaren sa Balara, Quezon City. May report si Miss Nicole Ramos. Dahil nakabakasyon ang kanyang team sa PBA, naglaan ng panahon si former Green Archers 4P champion coach Franz Pumaren sa kanyang mga kababayan sa Quezon City. Kahapon ay nakiisa si Pumaren sa pagsasagawa ng magdalo at sumali barkada ang basketbolista ni Senator Trillanes sa Barangay Balara sa Diliman, Quezon City. Ang nasabing event ay isang mahabang serye na inorganisa ni former national coach Johnny Tam. Magkaroon po ng pagkakataon, magkaroon po ng libangan ng mga kabataan. Makikita nyo all ages to at nadidevelop nila yung camaraderie kahit yung mga kalapit bahay nila, kalapit area, ay nagkakaroon sila ng pagkakataon magkakilala. Definitely, kung makikita mo meron nga dito, kahit may trabaho, nag-skip na trabaho dahil ganun kasi lang maglaro dito ng basketball. Well, magiging tuloy-tuloy ito. Baka isa sa mga programa namin yan is yung ganitong sports program. Isang buong araw na hinamon ng magdalo at sumali basketball tourney ang mga kabataan at basketball fans sa 3rd District ng Quezon City. Sa 10 minutes per game format, halos 100 teams ang nagrehistro. At magandang response ng publiko, hindi masukat ang katuwaan ni Tam. Okay naman, ano na namin to, pang 7 legs na namin to eh. Ang susunod na leg namin sa Mindoro sa Monday. Well, medyo maganda ang response ng mga tao, mga players. Sa Monday po, sa Mindoro po kami, at ang huling leg po namin ay sa Tacloban. Kaya yung mga taga Mindoro at mga taga Tacloban, ready na po kami. Ang barkadahang basketballista ni Senador Trillanes ay nandyan upang magkaroon tayo ng tournament.
Itinakda sa Mindoro ang last zone leg ng torneo bago lumipat ang aksyon sa Kabisayaan sa unang bahagi ng Mayo. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. Tinatayang nasa 1,000 elite at age group triathletes ang dadayo sa Subic Bay Metropolitan Authority ngayong weekend. Ito'y may kaugnayan sa 2013 Asian Triathlon Championships na lalahukan ng mga pinakamagigiting men sa Asia. May report si Miss Sol. All systems go na para sa pagsikat ng 2013 Asian Triathlon Championships sa Subic Bay Metropolitan Authority ngayong weekend. Ang two-day event na itinuturing na pinaka-prestihiyosong triathlon competition sa ating kontinente ay inaasahang lalahukan ng 250 elite triathletes. Ayon kay Triathlon Association of the Philippines President Tom Carrasco, importante sa kanilang kalendaryo ang Subic Meet dahil dito magkakasubukan ng mga bigating triathletes sa buong Asia. I hope I can leave a legacy of good race. Now we're really trying our very best to come out with a very good show this coming weekend. At bilang karagdagang hamon, ang Asian Tilt ay gagamitin na rin qualifying round ng mga 15 to 16 years old para sa Youth Olympic Games. And we have that new concept of YOG qualifying race events. Where not only our Filipino aspirants will be competing with the young guys who are 15 to 16 years old from Uzbekistan, Malaysia, Singapore, Thailand. And you can see the new trend now. Pati mga bata ngayon, di-develop na namin. Sina Nico Huelgas at Kim Mangrobang ang kakatawan sa Pilipinas sa Asian Triathlon Championships na ating i-host sa ikatlong pagkakataon. Para sa PTV Sports, Sol Alger, Telebisyon ng Bayan. Kumpirmado na ang pagpidal ng top Philippine cycling team na 7-Eleven by Road Bike Philippines sa prestiyosong Tour de Langkawi sa Malaysia. Ito po ang masayang ibinalita sa PTV Sports ni team founder Engineer Bong Sual kasunod ng kanilang magandang performance sa katatapos na Tour of Melaka sa Malaysia. Narito ang report ni Ms. Golda Tabid Gross. Matapos ang 9 na taon, muling wawagayway ang bandila ng Pilipinas sa Tour de Langkawi sa Malaysia. Ito'y nang mabigyan ng imbitasyon ni Malaysian National Cycling Federation President Datu Haji Naim Muhammad ang 7-Eleven by Road Bike Philippines na pumidal sa pinaka-prestihiyosong multi-stage bikeathon sa buong Asia. Sa panayam ng PTV Sports, ni team founder Engineer Bong Sual dahil matagal na umano niyang pangarap na makita ang watawat ng Pilipinas na lumalaban sa Tour de Langkawi. So kaya tuwa-tuwa kami kay Mr. Wahab na ibigay sa amin yung ganong kasiguruhan. Sa tagal natin na hindi ba ngayon na naman lang tayo papasok ulit na mula nung pagkor mga 19 na yun, hindi ko lang matandaan. Pero ngayon tinanggap ulit tayo na talagang ini-insure tayo. One of the slots ay ang 7-Eleven by Road Bike Philippines. Kaya nakakatuwa yung binigay sa amin na kasiguruhan ni Mr. Wahab. Samantala, muling nagpamalas naman ng impresibong performance sa isang international race ang mga pambatong road warriors ni Engineer Sual. Tumapos na 4th overall sa field of 120 riders si Road Bike Philippines sprinter Ronel Hualda. Habang pumasok naman sa top 20 ang iba pang mga siklista ni Sual na sina Harvey Sicam, Valero Ravina at Cherry Aquino. In overall na assess namin, maganda naman. Pumang-apat, tinalo niya si Manananwar. Kaya in overall, nung i-assist kami champion. Sa ngayon ay hindi itinatanggi ni Sual na isa sa kanyang mga pangarap ay ang makapagpadala ng Pinoy rider sa Tour de France. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Sa mountain bike, halos ubos na ang slot para sa 4th Globe Mountain Bike Challenge na magaganap sa Benguet Province sa susunod na linggo. At hindi tulad ng nakasanayang mountain bike race, hindi kompetisyon ang tema ng one-day event. Ayon kay Globe Communications Head Josel de Guzman, higit sa sports aspect, nais nilang maituro sa mga mamamayan ang pangangalaga sa ating kalikasan. Gusto nilang gamiting ambassador ang mga magsisilahok sa kanilang event para ipakalat ang misyon na pagtatanim ng puno at pag-aalaga sa mga bulubundukin. Kwento pa ni de Guzman, plano nila na magtayo ng 30 seedling nursery sa Cordillera
na siyang pagmumula ng mga punla na itatanim sa palibot ng lugar. Pake rin ng Globe na gawing maayos na komunidad ang palibot ng watershed na maaari ring magbigay ng kabuhayan sa mga naninirahan dito. Sa iba pang balita, ready to rumble na ang lahat ng mga maglalaban-laban sa Universal Reality Combat Championships 23 Unrivaled bukas. Kahapon ay kapwa na nga ako ng umaatikabong aksyon sina Octagon Warriors Red Romero at Dave Galera sa kanilang title clash na mangyayari sa main event ng nasabing fight card. Ito ang tinutukan ni JP Palileo at narito ang kanyang report. Kasado na ang lahat para sa staging ng Universal Reality Combat Championships 23 sa SMX Convention Center bukas. Sa pangunguna ni URCC Marketing Head Bubbles Bermudez Aguilar, formal na iniharap sa publiko kahapon ang mga martial arts tables na itatampok sa nasabing fight card. We are going on our 11th year this year. That's something to be proud of. That's an accomplishment for us Filipinos, having been the longest running MMA promotion in Asia. We're very much excited for this Saturday's event. We will be featuring top caliber fighters and also international fighters as well. Kabilang sa mga inilinya sa URCC ay ang match-up nina Team Yaoyan Bet, Alvin Ramirez at Chinese rival Fei Golin. Enkwentro nina former pro boxer turned MMA fighter Roy Doliguez at up-and-comer Lito Adiwang. Interim lightweight title showdown nina Arvin Chan at Froilan Sarenas at interim bantamweight championships nina Red Romero at Dave Galera para sa main event. Ayon kay URCC President Alvin Aguilar, pangarap niya na maitapat ang mga Filipino Octagon Warriors sa mga tigasing MMA counterparts sa iba't ibang panig ng mundo. Dami-dami promotion ang pupunta dito. So we have the best fighters. So my dream matchup would be any one of our URCC fighters going up against, the best the world has to offer. So, we're number 1 in Asia now. So now our next goal is to be number 1 in the world. Ang URCC ay ang isa sa pinakamatagumpay na mixed martial arts organization sa buong Asia. Para sa PTV Sports, JP Palileo, Telebisyon ng Bayan. Unang sikat pa lamang yan ng mga inihanda para sa inyo. Sasagitsit ang iba pang updates at highlights ng Day 4 of Action dito sa Dumaguete City sa pagbabalik ng PTV Sports Palarong Pambansa 2013 Negros Oriental. Sa mga nakalipas na araw, lumuwa ang aming mga mata hindi lamang sa aksyon ng Palarong Pambansa, kundi maging sa mga scenic sites dito sa Dumaguete City. Unang-una pong mapapansin dito ay ang maalindog na Rizal Boulevard, kung saan iba't ibang aktibidades sa araw at gabi ang itinatampok sa lugar. Isang iconic spot naman ang Dumaguete Belfry na itinayo noong 1811 at ginamit na kampana at watchtower ng mga sinaunang Dumagueteños. Araw-araw ay makakaranas naman kayo ng Pasko sa Christmas House na ginawang tourist attraction. At syempre, hindi magiging kompleto ang pagpasyal dito sa Dumaguete City kung hindi kayo sisilip sa loob ng Silliman University na nagsilbi ring venue ng 5 events ng palaro tulad ng tennis, basketball, football at chess. Muling pinatunayan ng Western Visayas na sila ang dapat katakutan pagdating sa athletics. Sa 4th day of track and field action sa Governor Mariano Perdices Memorial Stadium, 15 ginto ang nadagdag sa koleksyon ng mga taga Region 7. Ito ang sinubaybayan ni Cristabel De Leon at narito ang kanyang report. Tunay na hindi paaawat ang Western Visayas sa kanilang pagdomina sa larangan ng athletics dito sa 2013 Palarong Pambansa. Sa 4th day of full competition sa Governor Mariano Perdices Memorial Track and Field Oval, kumabig ng 15 gold sa mga Ilonggo athletes. Nanguna rito ay si barefoot runner Angelica Josef na nagreyna sa girls 800-meter run upang magtala ng bagong Palarong Pambansa mark. Nagtala si Josef ng bagong pamantayan na 2 minutes, 17.2 seconds para burahin ng halos 1 segundo ang 18-year-old mark ni Del Condes ng NCR. Ilang dominating performance, hindi na itago ni Coach Arthur Labaco ang kanyang kasiyahan. Mula sa lower meet, nagprepara kami. Mayroon kami mga paligsahan sa lower meet hanggang manalo ang mga bata. Tapos pinag-select namin sila mula sa iba't ibang rehiyon. Province, towns. Produkto aniya ng pagsisikap ang kanilang tagumpay sa athletics na isa sa centerpiece event ng palaro.
Patunay rin sa sinasabing ito ni Labakway ang isang gold medal conquest ng Western Visayas kung saan biglang napahiga sa sahig ang kailang trackster na si Noren La Chica. Dahil sa matinding pagod, halos nawalan ng malay ang batang trackster kaya't agad itong binigyan ng medical attention. Samantala, naging emosyonal naman ang pagtala ni Brian Pacheco ng Central Luzon ng bagong javelin throw record na 57.80 meters na kanyang inaalay sa kanyang mga magulang. Ang pamamayagpag ng Western Visayas sa track and field ay hindi na bago dahil ito ang isa sa masasabing baluarte ng mga Ilonggo. Sa mga oras na ito ay ang mga events pang pinaglalabanan sa athletics na maaaring magkaroon ng epekto sa medal standings. Hindi naman nagpaawat ang powerhouse NCR sa paghakot ng gintong medalya sa rhythmic gymnastics. Sa last day of competitions ng mat events, hindi pa rin pinatawad ng mga Manileño gymnast ang kanilang mga karibal. Hindi naman nagpaawat ang powerhouse NCR sa paghakot ng gintong medalya sa rhythmic gymnastics. Sa last day of competitions ng mat events, hindi pa rin pinatawad ng mga Manileño gymnast ang kanilang mga karibal. Gold, silver, and bronze ang inani ng elementary trio ni na Jazel Limenzon, Nika Hara Perol at Mary Rose Coronel sa individual all-around. Habang kumumpleto rin ng podium sweep sina Princess Joy Flores, Ariel Nicole Aurelia at Jelly Jean Gerandoy sa secondary level. Bukod pa rito, pinakyaw rin ng Big City Gymnast ang 2 ginto sa team competitions. Ribbon, balls, rope at hoops ang ginamit na aparatus sa individual at team events ng rhythmic gymnastics. Tingin ko ang mga bata ng NCR, kumpleto aparatos yung nagagamit nila sa pagte-training nila. Saka ibang klase ang training nila, lalo na nung makausap ko si coach. Ang mga bata nila kung mag-train twice a day, morning at saka afternoon. Mahirap talagang tibagin. Hindi lamang mga venues at gimmick spots ang pinasyalan ng ating sports tropa na si Miss Meg Siozon. Inurirat rin niya ang mga masasarap na bogchi dito sa Negros Oriental. And as usual, 30 pesos lamang ang budget ng Alex. Alam nyo, napakamura ng bilihin dito sa Negros Oriental, lalo na ang mga pagkain. Come on, let's try food tripping. Ano kaya ang madadala sa akin dito sa 30 pesos ko? Tara! Ano kaya ang mabibili ng 30 pesos? Marami. Mayroon kaming Yaucha Blanca. This is Bisod. In Tagalog, this is Gabi. Okay? This is only for 30 pesos. Then we have the bayi from, this is from Bayawan City. Because all you have seen here is mga delicacies ng Negros Oriental. This is from Bayawan City for only 20 pesos. We have turun. Only 15. Parang peanut turun. Then we had, this is bukayo in version of, yung maskobado ang ginagamit na sugar. That's very healthy. Then we have a Nati Fruity. This is a new product of Negros Oriental, na Libertad. This is made out of peanuts with dried fruits from Orient Foods. The mixed fruits, okay? This is masarap. Then we have bukayo in flavors. I think wala ito sa iba. Kasi this is our own recipe. Yeah, the version of ubi, buko lemon, buko pandan, at buko strawberry. Only in Negros Oriental. We have also product of Negros Oriental from Dumaguete City. This is a fresh milk. This is derived from an association also. So, we have 4 flavors. Marami, strawberry, plain milk, we have choco, we have, this is a calamansi, okay? With honey, for energy talaga, vitamin C. Ito is 20 pesos, ready to drink. Then we have a concentrate for only 150, 2 to 3 tablespoons in a glass. This is the small one, the 500 ml, for 150. We have the 1 liter for 250. Silakang Negros Producer Association. Dito maraming kaming delicacies na hindi pa natikman, even some of our ingredients. Now, marami tayo, punta kayo dito
kasi iba-iba talaga ang mga product namin na wala sa inyo. Boxing naman ang nagsisilbing kryptonite ng superpower na National Capital Region sa 2013 palarong pambansa dito sa Dumaguete City. Sa 7 gold medal matches, isang entry lamang ang nakalusot mula sa NCR. Dito naman nagpakita ang mga boxing regions na Visayas at Mindanao. May report si Dennis Principe. Gaya ng inaasahan, dominado ng Visayas at Mindanao regions ang medal round ng boxing event sa ongoing palarong pambansa 2013 dito sa Dumaguete City. Sa gaganaping gold medal round ngayong araw kung saan 14 ang finalist, 2 fighters lamang na galing Luzon ang pumasok sa final sa gaganapin sa Robinsons Mall. Ang 2 fighters na susubok na makapagbigay kinang sa Luzon ay sina NCR Bet Jimwell James Cero ng Kids Minimum Weight Division at Region 4B aspirant Rodel Doña. Makakaharap ni Cero si Lloyd Habes Antoque ng Central Visayas, habang si Northern Mindanao Hope Ronilo Layasan ang makakatagpo ni Doña. Pinakamaraming entries ang Central Visayas na may 3 finalists, tig-2 ang Davao Region, Caraga at Northern Mindanao, habang tig-1 finalist ang Region 12 at Region 9. May 7 division ang pinaglalabanan sa boxing competitions ng palaro mula weight na may maximum weight ng 32 kilograms, pinakamabigat ang 49 kilograms o light flyweight division. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Naging revelation naman sa Pumsay event ng Taekwondo ang isang Jin mula sa Central Luzon. Sa kanyang kahangahangang performance, umani ng palakpak mula sa mga fans sa St. Paul University si Clement Ian. Narito ang report ni Sol Alger. Kasing tindi ng init ng panahon ang init ng labanan sa Pumsay Taekwondo event sa St. Paul University sa Dumaguete City. At sa mahigit 170 sumali sa kompetisyon, isa si Central Luzon Bet Clement Tan sa tunay na kuminang. Nakalikom si Tan ng 7.90 points upang makopo ang ginto sa Elementary Boys Individual Event. Tumapos na runner-up si Ivan Sulimen ng Cordillera Administrative Region. Habang si Jed Kabilaw ng Caraga Region naman ang kumpleto sa podium. Bukod sa individual gold, nakasikwat rin ng silver sa boys team event si Tan. Sa panayam sports, ipinagmalaki ni Tan na determinasyon at dibdibang training ang naging susi para makamit niya ang tagumpay. May excitement na nanalo ka. Training every day. At may maraming injuries pero worth it. Ngayong July, mayroong smart national competition at September may inter-school nationals. Sa ngayon ay nangako si Tan na lalo pang magsisikap para mas mapalakas ang kanyang tsansa na mapabilang sa National Taekwondo Pool balang araw. Hindi kumpleto ang biyahe dito sa Dumaguete City kung hindi ninyo dadalawin ang mga branches ng Sans Rival Bistro na nakakalat sa buong lungsod. Sumegway ang ating katotong si Miss Meg Sioson sa tanyag na Rizal Boulevard branch ng Sans Rival upang patikimin tayo ng mga pupwedeng mabiling pampasalubong para sa mga kaibigan at mahal natin sa buhay. Bukod sa Belfry at Bayside, isa ring iconic landmark dito sa Dumaguete City ang pastry shop na ito. Na ang pangalan ay Sans Rival Bistro. Pagmamayari ng kilalang angka ng Teves sa Gabarria dito sa Negros Oriental, ang numero 1 produkto ng kumpanyang ito ay ang Sans Rival at Silvanas. Well, it all started, the bistro already came much later. We opened it, this restaurant, we opened it last year. But everything started, Sans Rival Cakes and Pastries, really started 1977 with my mother. Paglalahad pa ni Miss Chining sa Gabarria, ilang dekada nila pinaperfect ang lasa ng kanilang mga produkto na naging bukang bibig naman sa mga dumarayo dito sa Dumaguete City. You know, Sans Rival and Silvanas, they're not really, they're well-known recipes and well-known pastries. I guess it's just I think we just have mastered it. You know, we have our own concoction and it's been a family recipe for so long that we have our own style, our own taste, and luckily
our customers like it. That's why they come back. Bukod sa pastries, kilala rin ang San Rival Bistro sa paggawa ng specialty coffee, pasta, at iba pang produkto na may panlasang Negrense. At huwag kayong malinlang sa ganda at ambience sa kanilang lugar. Dahil sa halagang 38 pesos lamang, ay may spaghetti ka na. I think one thing that San Rival also stands for, other than selling quality products, is we sell it at a very fair value price. So I think when it comes to pricing, we are right there, and the customers are very aware of that when they buy something from us, we give them good quality at fair value. Sa ngayon ay kalat na ang mga branches ng San Rival Bistro dito sa Negros Oriental. Kaya't sa susunod na pagbisita nyo dito sa Dumaguete City, drop by na sa mga branches ng San Rival Bistro. Appetizer pa lamang ang mga updates na inyong sinundan. More Pambansa action when we return. Ito ang PTV Sports Palarong Pambansa 2013 Negros Oriental. Tuwang-tuwa ang mga atleta maging ang ilang mga media men na aming nakausap dahil sa ginhawa ng lokasyon ng mga venues ng Palarong Pambansa dito sa Negros Oriental. Hindi tulad ng dati na kilometro ang layo ng mga venues. Dito sa Dumaguete City ay halos walking ang pagitan ng mga lugar. May ulat si Miss Golda Tabid Grospe. Ito ang location map ng 17 venues ng 2013 Palarong Pambansa dito sa Dumaguete City, Negros Oriental. Kung inyong mapapansin, halos mayorya ay kumpol-kumpol ang lokasyon sa may kanang bahagi ng inyong screen. At kung tititigan ring mabuti, ang Siliman Ballpark at ang Talay Gymnasium lamang ang medyo nahiwalay. Pero hindi pa rin ganun kalayo ang dalawang sites dahil nasa loob pa rin sila ng 10-kilometer radius mula sa main hub na Governor Mariano Perdices Memorial Stadium. Dahil dito naging maginhawa ang coverage para sa mga media men na tumutok sa week-long sports fest. Kaya maganda, malapit lang, very accessible, tricycle lang, makakasakay ka na. Isang hakbang mo lang dito sa kabila, meron na kagad na basketball games, tapos pag lumipat ka sa kabila, tennis naman, konting hakbang mo ulit sa gymnasium. Napakaganda ng venue. Bakit? Marami kang makukuha, mabibiling mura, pagkain. Pero hindi ka nahihirapan bumiyahe? Hindi na. Samantala, natutuwa naman si Negros Oriental Governor Ruel Degamo sa positibong response ng mga tao sa kanilang pagtayong host ng Palarong Pambansa. Umaasa si Degamo na sana'y maging ehemplo ang kanilang ginawa para sa mga susunod pang mag-host ng pinakamalaking grassroots sports development sa bansa. Kinilala naman si Manilenya swimmer Catherine Bondad bilang most bemedaled athlete so far sa 2013 Palarong Pambansa. Sa 3 araw na swimming competitions, humakot si Bondad ng kabuang 4 na ginto matapos pagrinahan niya ang lahat ng freestyle events. May report si Miss Meg Siozong. Hindi sanay na matalo. Ito ang description kay National Capital Region swimmer Catherine Bondad ng mga taong malapit sa kanya. At ito ang pinatunayan ngayon taon ng San Beda Alabang Secondary student nang muli siyang kumolekta ng 4 na medalyang ginto. Tinaguri ang freestyle queen ng palaro. Winalis ng 14-year-old mestiza ang lahat ng events na 400 meters, 800 meters, 100 meters bago inangkin ang korona ng 100 meters. I feel so happy and proud of what I achieved. As I grew up, I still played here and won. Samantala, kuminang rin ng husto para sa Team NCR ang isa pa nilang swimmer na si Rafael Santa Maria na naghari sa 100-meter freestyle, 100-meter backstroke at 100-meter butterfly. Bagamat mabigat na ang leeg sa gold medals na nakasabit, labis pa rin pinaghihinayangan ni Santa Maria ang hindi nakuhang ginto sa 200-meter backstroke kung saan siya ay pumangalawa lamang. Siyempre, I'll try to train harder para so I can win na. Samantala, 7 bagong palarong records ang naitala ngayong taon at 2 dito galing kay Regina Estrella ng NCR. Bumatak ng husto ang performance ng Western Visayas sa secondary Olympic round ng archery. Sa girls' division ay nagreyna si Myla Agus kahit pa nagbitaw ng mabigat na banta sina Adria
Catalina Orbeta ng National Capital Region at Glaffrey Lianzana ng Bicol Region, hindi pa rin nagpatinag si Agus. Samantala, sa boys, kinapos naman ang isa pang Western Visayas bet na si Judith Lianto dahil sumigunda lamang siya kay Northern Mindanao star Froilan Catalunya. Nauwi naman ang bronze kay Gabriel Moreno ng NCR. Evenly spread ang gold sa disiplinang ito dahil kapwa pumana ng tigta 3 ginto sa kabuang 14 events ang Ilocos Surat NCR. Dahil unti-unting umaangat ang antas ng billiards ng ating mga katabing bansa, agresibo na ngayon ang Department of Education at palarong pambansa officials na itulak ang sport. Ang pool event na ito ay may ilang dekada nang dinodomina ng Pilipinas sa world sports scene. Pero ngayon, dahan-dahan na tayong binibigyan ng challenge ng ibang mga bansa. At sa kauna-unahang pagkakataon, buhat ng simula ng palarong pambansa noong 1948, naging demo sport na ang billiards. May report si Ms. Cristabel. Sa hangaring mapabilang ang billiards sa regular na kalendaryo ng palarong pambansa, nagsagawa ng demonstration sa Airco Bowling Center dito sa Dumaguete City ang mga opisyales ng Department of Education and Billiards and Snooker Congress of the Philippines. Dito ay pinakita kung paano billiards at pinag-usapan na rin ang technical aspects ng sport. Dinaluhan ng lahat ng representatives ng bawat rehiyon. Optimistiko si BSCP official Paul Cardenas sa magiging future ng billiards sa Pilipinas. Nakita ko naman po, okay naman po yung naging takbo, no? They were very perceptive. Talagang interested po sila na malaman yung sport. Some of them have no idea what billiards is. So we had to start from the ground up po. We have to tell them the rules, yung basics po. This is about the basics, introducing the sports to them. Sa panig naman ni PSC Commissioner Jolly Gomez, hinapon niya ang bawat rehiyon na maglinang ng talento sa billiards, lalo pat ito ay kabilang sa priority sports ng kanilang ahensya. Isang sport na ginawa ng Philippine Sports Commission na priority sport, no? Ibig sabihin ng priority sport ay itong isang sport na magbibigay tayo ng focus at saka funding dahil itong mga sport na to, yung sport na pwede talagang sumikat o sumisikat na. Ayon po sa sinabi ng ating commissioner na nakaka-inspire po, pinapangako po namin na magkakaroon kami ng team na magde-develop kami ng mga pupils namin sa Region 1. Ayon tulong na rin ang aming mga regional director, mga VIPs namin doon at ipaparating namin sa kanila kung ano po ang kalagahan ng billiard sa bilang sport sa ating palarong pambansa. Sa ngayon ay marami ang umaasa na sa mga susunod na palarong pambansa ay masasaksihan na ang pagtumbok ng mga bagong Efren Bata Reyes at Dennis Robocap Orcolio. Mula dito sa Dumaguete City, Cristabel De Leon, Palarong Pambansa 2013. Mistulang ipinako na ng National Capital Region ang kanilang sarili sa ibabaw ng medal tally board. 2 araw pa ang nalalabi sa 2013 palarong pambansa. Narito ang latest medal count. At yan po ang highlights ng 4th day of full competitions ng 2013 Palarong Pambansa dito sa Negros Oriental. Sa ngalan ng aming mga field reporters na sina Dennis Principe, Cristabel De Leon at Meg Sioson, 10 ng coverage team ng sports at sa kabutihang loob ng Department of Education, Negros Oriental Provincial Government, Governor Roel Degamo, Mr. Adolf Aguilar, Shoot Edit Live and Timeline Digital Productions, Foundation University Vice President Victor Vicente Cinco, Axel, Baracubul Energy Cola, Amazing Playground, Dermstetic, Glorious Blend Coffee at PhilHealth. Ako po si Snow Badwa at sa Lunes, inaanyayahan ko po kayo na panoorin ang final recap ng pinakamalaking grassroots sports development program sa Pilipinas sa aming special show na Gintong Simula, Palarong Pambansa 2013. Kikiyomi!